kay dahil sa panghuhusga, pag-akusa na si Sister Ruby Patinio, halin sa Pentecostal, nagbalhin sa Seventh-day Adventist, kay nasilaw sa offer, mga material, pero nagpakumbaba ako. Dili talaga ako nag-reason out. Tahimik ako, then nag-pray ako sa Ginoo, sabi ko, Lord, Ikaw ang tanging nakakasiyasat ng aking puso. Sabi ko, so, base sa na-experience ko, masakit. Ako daw, nasilaw sa kwarta, kaya iniwanan ko ang Pentecostal group, pero mali. Pero salamat sa Diyos kay natutunan ko maglubos na magpakumbaba. Sininagrupo na Seventh-day Adventist, hindi ko natagpuan ang katukduan na kompleto na halin sa Diyos. Amen. Kompleto. So bagaman nagpasalamat gihapon ako sa Pentecostal group, sinda yung unang hakbang na nakilala ko ang Panginoon. So salamat pa din. Pero ang masakit lang, kay gamo sindan mga akusa, pasibangod, persecution, pero based on my experience, sabi ko, ang kahirapan, ang persecution, mga insulto na baton ko sa mga Pentecostal group, tanging pasalamat ko sa Panginoon kay sabi ko, dito ko natutunan ang kahirapan at insulto, persecution, hindi naging hadlang. Hindi yun hadlang sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya ang ginaing kahirap ko din tamang katuruan, kompletong katuruan, on how to prepare for the second coming of Christ. So sabi ko, salamat Panginoon. Bagaman sinabi ng mga Pentecostal group na ako'y nadara, financially, offer, kayamanan, mayaman daw ang Seventh-day Adventist, ikukumpara sa Pentecostal group, kaya ako'y nasilaw. Pero ang mali, sabi ko, based on my experience, totoong mayaman ang Panginoon, hindi ang grupo. So kaya yun ang gusto kong i-share sa inyo na grabe kasakit ang ginaranas ko ng mga pasibangod. Nagsusumikap ang Pentecostal group na mabawi ako. Pero yung offer nila na balay, sarakyan, financial, libre eskwela na akong duwa na anak, ginreject na akon. Kay hindi ko man natagpuan sa Seventh-day Adventist ang tamang katuruan na sumunod sa kautusan. Kaya sa amon pano dito, parang more on New Testament. More on New Testament. Ang sabi, one day, nag-share kami ng Pentecostal members about sa tamang araw kung saan ang Panginoon magsimba kita. So, nung i-share ko sa inda, sabi ko, hindi mali ang katuruan ng Seventh-day Adventist dahil sabi sa ika-4 na utos, lagi niyong ilaan at indan at lagi niyong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Di-share ko na sa isang member ng Pentecostal. Ang sabi niya, kaniadto pamana. Kay sibuhan mo ba siya? Siya sis, Sherny, kaniadto pamana. Niya naman ta siya bagong tugon. So sa madaling salita, pinapawalang visa ninda ang all, then more on focus sa new. Pero dito sa katuruan ng Seventh-day Adventist, nagpasalamat ako sa Diyos, kagdili ang grupo ang ginapasalamatan ko kundi ang Diyos, na didi ko natagpuan, kompleto, saktong katuruan, kung paano sumunod sa kautusan ng Panginoon. Amen. Kay, sa nagyan ko ng mga masakit na persecution, sabi ko, salamat Ginoo. San adi na ako sinindi na grupo na Seventh-day Adventist, this is the first time na magkaigwa ko simpuso na inan down to earth, magpakumbaba as in, kay harap-harapan akong ininsulto, sobra, as in sobra. Sabi, nadara ka lang sa offer, nadara ka lang sa financial, sa material. Sabi ko, hindi ako naka-reason out. Asawa siya ng pastor ng kaurupol kong Pentecostal. Talagang hindi ako naka-reason out, pero nagsilensyo akong sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, hindi ang material ang nakasilaw sa akon, kundi ang tamang katuruan na
nadala ng mga Seventh-day Adventist. So nagpapasalamat ako sa ginamit ng Panginoon, Brother Rocky Stoy and Sister LV, para ibahagi ang kumpletong katuruan. Then, nagpapasalamat din ako kay Pastor Abing. Siya'y ginamit ng Panginoon upang ako'y mag-receive ng baptism. So, thank you, Sidto. Pero lubos kong ginapasalamatan ang buhay na Diyos. Kesa niya na, nasa proseso ako na ginabawi sa Pentecostal. Tanan na ideya, ginahimo ninda para mabawi ako. Kay ang kayamanan daw sa Adventist, among ginahangad ko, pero no. Ang isip ko, sabi ko, Panginoon, tunay na nakatagpo ako dito na grupo ng treasure. Hindi treasure ng financial, ito'y treasure na tamang katuruan, salita ng Panginoon. Kaya bagaman sabi ko, sa lumipas ang akong buhay, financially crisis ako. So gusto ko lang i-share sa inyo. More on frustration ako sa buhay. After my high school, nag-graduate ako. Nangarap akong magklase ng attorney. So, yung unang city mayor ng Masbate, siya yung mapaklase sa ako ng attorney. Sa kasawiang palad, namatay siya sa Bantigi. So, dili ako nakapa-enroll sa Ateneo de Manila. So, na-frustrate ako sa pangarap. Then, sabi ko nga talagang hindi ako nagtagumpay sa pangarap. Sa love life, hindi po ako nagtagumpay. Pero sinagot yung mga katanungan sa isip ko. Nung nasa Pentecostal group ako, maraming katanungan sa isip ko. Sabi ko, Panginoon, bakit maganda yung pangarap ko? Gusto kong makatapos ng attorney. Gusto kong magkaroon ng magandang trabaho. Pero why? Prostrate ako. Natagpuan ko ang kasagutan dito sa grupo ng Seventh-day Adventist. Nung nag-Bible study everyday sinda Brother Rocky Stoy sa balay, nung tutid na ginatokdo ninda ang kautusan, mga sanga ng 10 utos, tapos kami, di ba, Domingo kami nag-church. Nung itinuro ninda, napaisip ako, automatic pumasok yun sa isipan ko. Sabi ko, tama na ang ginayo sa Diyos, Saturday. Why kaming mga Pentecostal, every Sunday kami nag-church. Tapos naging palaisipan sa akon, alaonan maaga, nag-isip ako. Sabi ko, Panginoon, gusto kong manindigan as a Pentecostal. Ayokong iiwan ang mga kasamahan. Kumbaga, palangga ko sinda. Sinda sa puso ko. Kaya pinag-isipan ko, alaonan maaga, sabi ko, Panginoon, bagaman napakamatimbang ng mga Pentecostal sa buhay ko, pero sabi ko, based sa turo ni Brother Rocky Stoy na nag-Bible study sa balay, ang kakulangan ko as a Pentecostal, magsunod sa Diyos, yung tamang araw. Tama na adlaw is Sabado. Sabi ko, Panginoon, i-comfort mo ako. I'm willing to serve you sa kumpletong katuruan. Iiwan ko ang mga Pentecostal, bagaman masakit dito, at ako'y lilipat sa Seventh-day Adventist dahil gusto ko ang kumpleto. Sakto. Ang masakit lang, yun ang hangad ko. Sumunod sa Panginoon sa kumpleto at saktong katuruan. Pero ang persecution ng mga Pentecostal group, iba. Hanggang sa niya na, nag-groundwork kami ni Sister LV sa San Francisco. So, tomorrow is starting na ng krusada. So, padayon ang persecution, paninira, umabot sa point na may mga balay kami ni Brother Rocky na ginababay studyhan. So, habang si Brother Rocky, Sister LV, ako, urupod kami para ipaintindi sa tao. Ibahagi ang katuruan na nagmula sa Panginoon kung ano ang sakto na adlaw ng pag-church. Utos niya. Naniningkamot po ang mga Pentecostal group sa bawat balay na ginapaningkamutan namon ng Brother Rocky na ipabati, i-share ang tama, natukdo. Paningkamot po sinda ng mga Pentecostal group na ginaparasiraan kami na Adventist. Pero sabi ko, dili ko kahadlukan ang persecution sang kapwa ko tao, kag dili yun magiging hadlang. Kung willing kita sumunod sa sakto,
Kay ang persecution sa tao, sabi nga ni San Book of Lucas 8:27, ang hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. So, amen. Amen. Bagaman ginapara kasibangdan ako ninda na ako makikwarta, ako nasilaw sa material, financial, pero no, ang nagadara di sa akon sa Adventist, ang tama na tukdok, kung paano ko handaan ang pagbalik sa aton Panginoon. Amen. Bagaman, wala ka specific kung saan siya mabalik, pero sure na sinabi sa Biblia, muling babalik ang Panginoon. Kumbaga, padayon na ang proseso namon habang naniningkamot kami sa San Francisco, nag-share sa sermaton sa Diyos. Padayon po ang distraction sa kaaway sa Diyos. Pero naniniwala ako na sabi ko, okay lang. Kami na tao, limitado ang kakayahan, pero ang Diyos, unlimited. Amen. Dili siya masukol. Kay dili man kaya ihatag sa tao ang kaluwasan ko, kundi ang Diyos lang ang kaya maghatag sa kaligtasan ko. So, kita na, ang maikonbensi ko lang sa ato na mag-irigmanghod sa pagtuod, kita na mga tao, ang tanging magamit agad sa pag-serve sa Diyos. As experience ko sa pag-upod ko sa liman na si Brother Rocky, Sister LB, as a laywoman, natutunan ko din na sa pagalingkod sa Diyos, may kaupod ang gugma na may kalakip na obligation kag responsibility. Didi ko natutunan sa pag-laywoman ko na sabi ko, ang pagalingkod sa Diyos, dili hayahay, dili pasayon. How to be responsible as a servant of God, na ang responsable gali na surugoon sa Diyos, bagaman nagaagi ka na sa kahirapan, persecution, pero kay responsable ka na servidor sa Diyos, go lang. So bagaman nasa proseso akong masakit sa puso, nasasaktan ako, pero sabi ko, ito'y gamiton ko ini na hamon sa buhay ko kung paano ko malagpasan. So thank you sa Panginoon. Itinataas ko sini nakaurason ang ngaran sa Diyos na kapag ginusto ng Panginoon na ikaw ay tawagin ako, gamiton sa Diyos, ikaw, sino man na gusto sa Diyos, natiwalaan niya sa niya surmaton para ipaabot, kay sabi sa book of 1 Timothy chapter 2 verse 4, ibig niya ang lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. So, habo sa Diyos na may mapahamak. Kung nasa tao na lang, kung handa siya magbaton, sang surmaton sa Diyos na ginapalaganap. Nasa tao ang kalayaang mamili kung alin ang pipiliin, katotohanan, katwiran, or kakulangan. Kaya sabi ko, so salamat sini na sitwasyon na nag-aagi akong proseso, nagrabe gad ka persecution. Pero ito'y malaking hamon para padayon ako na mag-service sa Diyos. Bagaman ako kulang pa sa kaaraman, pero sagana ang Panginoon. Amen. So, ginapasalamatan ko ang pag-upod ko sa pagdarasan Diyos sa akong didisini na grupo, Seventh-day Adventist. So, didi ko, bagaman ang pasibangod sa mga Pentecostal, nadara ako sa kayamanan sa Seventh-day Adventist group, pero malisim da. Ang kayamanan na natagpuan ko sa Seventh-day Adventist, kayamanang walang kapantay. Yung tamang katuruan, surmaton sa Diyos, na magkaigwa ko sin, tunay na pag-andam kung paano ko ang Diyos atubangon. Kaya wala akong kasayod, nagkasibuhanon na ako ha, wala akong kasayod kung pagbalik sa Diyos, buhay pa ba ako or patay na. So ang Diyos lang, ang nakakaaram sa pagbalik niya kung kita buhay pa ba or wala na. So ang mahalaga lang, maaraman ta kung ano ang pinaka-sakto, kompleto, for the preparation for the coming of Christ. Yun ang natagpuan ko na treasure. So salamat sa Diyos na tinugutan niya ang buhay ko na nabigo sa mga pangarap. Sabi ko, didi ang kasagutan, natagpuan ko ang tama na tukdo didi sa Seventh-day Adventist na sabat. Sabi ko, kaya pa naman,
tinugutan sa Diyos na mabigo ako sa ambisyon, sa love life. Yun pala ang kasagutan ay para lubos ko siya na makilala. Kaya minsan mga kaigsuunan ko, ang frustration sa buhay, isa din siya na ginagamit sa Diyos. Ipahintulot din na sa Diyos na mabigo ka, kaya igwa siyang purpose. Nabigo ako sa pangarap, sa love life, at because of gusto sa Diyos, lubos ko siyang makilala, kag ma-appreciate ko ang iya gahong kagugma. Amen. Kung paano ako mamuhay sa kabila ng mga financial crisis ko. So salamat din. Hanggang din lang sa mga masunod nato na pagkirita. So itinataas ko ang pangalan sa Diyos. Amen.